Ayop ka, kumain ka na aza at maglaw ka na. Sa harap na agdan na family court. Easy na buhay na biyenan kong si Lourdesong maputing azan sa muka ko. Kung dumating kang walang-wala, dapat umalis ka ring walang dala. 10 taon kang pinalamon ng pamilya namin, kapal ng mukha mo. Sa gilid ko, ang asawa kong si Marco ay nakikipag-akbayan at nagtatawanan kasama ang kanyang kerida. Ang hipak ko namang si Sofia ay kinukuhanan akong video gamit ang kanyang cellphone habang humahahalahak. Ate, may matutuluyan ka pa ba? Baka sa luneta ka na matulog o kaya sa shelter. Dahan-dahan kong pinunasan ang mukha kong basang-basang ng asin at mahinahon na nagsalita. Ginang Lourdes de Leon, ang halagang ang asin na iyan, ibabalik ko sa inyo ngang 1,000 beses. Hintayin ninyo, ngumisi ang biyenan ko. Ano? Ikaw? Isang pulubing katulad mo? Ngunit lingid sa kanilang kaalaman kung ano ang laman ng aking handbag. At pagkalipas ng 30 minuto, kung paano babaliktad ang buong mundo para sa kanila, dito na magsisimula ang kuwento ko ngayon. Naisip niyo na ba kung gaano kalaki ang maaring ipagbago ng isang tao sa loob ng 10 taon? Sa loob ng 10 taon, mula sa pagiging tao, ako ay naging isang kasangkapan, isang bagay na gumagalaw na walang pangalan, walang pagkatao, at walang emosyon. Ngunit hindi nila alam na ang kasangkapang iyon balang araw ay magiging patalim na sasakal sa kanilang malig. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng nabuhay sa impyerno sa loob ng 10 taon at sa isang araw lang pinagpalit ang langit at lupa. Ito ang aking kwento. Ibalik natin ang oras. 10 taon na ang nakalipas. Tagsibol ng 2013, noong ako'y 23 taong gulang, ako ay isang ulila, namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente sa bus noong ako'y 5 taong gulang pa lamang at pagkatapos noon ay palipat-lipat ako sa bahayang mga kamag-anak hanggang sa makapagtapos ng high school. Ang kolehiyo ay isang pangarap na hindi ko man lang nagawang isipin. Nabubuhay ako sa pagiging cashier sa isang 7-Eleven, isang kahig, isang tuka. At doon, sa harap ko, lumitaw si Marco de Leon. Siya ay 28 taong gulang noon, isang empleyado sa isang maliit na kumpanya at suki sa 7-Eleven na pinagtatrabahuhan ko. Ana, ang ganda mo lalo ngayon. Tara, kape tayo, libre ko. Noong una, tumanggi ako. Labak sa patakaran na makipag-date sa customer, ngunit siya ay mapilit, umulan man o umaraw, araw-araw siyang nag-abang sa akin sa labas. Pagkatapos ng 6 na buwan, dahil sa pagod at lumbay, hinawakan ko na ang kanyang kamay. Ana, pakasal na tayo. Pangako, hindi ko hahayaang madumihan ang mga kamay mo. Bubuhayin kitang parang prinsesa. Si mama, naku, parang anghel yon, mabait. Huwag kang mag-alala. Ang matatamis na salitang iyon ay mansanas na may lason pala. Ni hindi kami nakaroon ng kasal, kahit isang litrato ay wala. Pagkatapos kong pirmahan ang aming marriage contract, agad na nagbago ang ugali ng biyenan ko. Hoy, akala mo ba kung sino ka para magdemand ng kasal? Ang kasal para lang sa mayayaman. Magpasalamat ka at pinulot ka ang anak ko kahit isa kang ulila. Ngayon, gusto mo pang mag-gown. Kung may para ako para diyan, ibibili ko na lang ng bagong rice cooker. Tumango na lamang ako. Ano nga bang karapatan kong humiling ng kasal? Sino ba ang iimbitahin ko? Gayong wala naman akong pamilya. Wala kaming sariling bahay. Sa unang araw ko pa lang sa bahay ng De Leon, pakasara ng pinto. Inihagis ng biyenan ko sa mukha ko ang isang luma at kupas na apron. Oh, gising na sa katotohanan. Iswat mo yan. 7:00 ang hapunan sa bahay na to. Bilisan mo't maghanda ka na. At huwag na huwag kang sasabay sa amin sa mesa. Pagkatapos naming kumain, saka mo kanin ang mga tira. Yan ang patakaran para sa isang manugang. Iyon ang unang araw. Walang honeymoon. Kahit unang gabi bilang mag-asawa ay wala.
lumabas ang asawa ko para makipag-inuman sa mga kaibigan niya sa kanyang stag party. Ako naman nakaupo sa isang sulok ng kusina, mag-isang kumakain ng kaning lamig na may tubig. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa maliit na kwarto sa atik, tinitigan ko ang kisameng may amag. Tama ba to? Ganito ba ang buhay may asawa? Ngunit wala akong mapupuntahan. Itinakwil na ako ngang makamag-anak ko nang malaman nilang nag-asawa ako. Mula sa araw na iyon, ako ay naging isang katulong na walang sweldo, hindi isang manugang. Ang biyenan ko ay may-ari ng isang maliit pero abalang supermarket sa Pasay at lahat ng mabibigat na gawain doon ay sa akin ipinasa. 5:00 madaling araw, tumutunog na ang aking alarm clock. Kailangan kong linisin ang buong supermarket bago pa man ito magbukas. Pagsapit ng 6:00, kailangan kong maghanda ng almusal para sa buong pamilya de Leon, isang handaan na parang pista. Siyempre, bawal akong sumabay. Hugasan mo muna lahat ng platot, ayusin ang kusina bago ka kumain. Nakakahiya sa mga nakakatanda kung sasabay ka pa. Mula 7:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi, ako ay bilanggo sa supermarket na iyon. Nagbubuhat ng mapaninda, nagka-cashier, nagde-deliver, naglilinis ng sahig. Wala akong lunch break. Isang pirasong tinapay lang ang isinusubo ko habang nagtatrabaho. Dahil sa pagpipigil kong umihi para makatipid sa oras, nakaroon ako ng ute. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, pagod na pagod akong uwi, ngunit naghihintay pa sa akin ang bundok ng labada at ang paglilinis ng buong bahay. Hating gabi na bago ako makahiga at makapagpahinga. Sweldo ni isang sentimo ay wala. Ang perang ibinibigay niya sa akin bilang budget ay 2,000 piso lang kada buwan. Ano bang ginagawa mo para umingi energy pera? Pinapakain ka na, pinapatulog, dapat magpasalamat ka. Sa panahon ngayon, mayroon pa bang babaeng tulad mo na walang dalang prapro na bubuhay na parang reyna? Walang araw ng pahinga. Isang araw lang sa isang taon, sa araw ng Pasko, nagsasara ang supermarket. Ngunit sa araw na iyon, abala naman ako sa paghahanda ng Noche Buena hanggang sa halos mabali ang likod ko. Pero ang tunay na impyerno ay iba pa. Mas mahirap pa sa pisikal na pagod ang mental na pang-abuso. Ang biyenan ko, suot ang kanyang salamin, ay gumagapang sa sahig para mahanap ng alikabok. Hoy babae, para saan yang nga mata mo palamuti? Hindi mo ba nakikita yang agif sa ilalim ng mesa? Lintik na yan. Paamo ba ang ginamit mong pangwalis? Araw-araw siyang may pinupuna. Kapag malinis ang sahig, sasabihin niyang madumi ang bintana. Kapag malinis ang bintana, magrereklamo siyang basa ang tiles sa banyo. Hay nako, kasi wala kang pinanggalingan. Walang modo. Siguro pinalaki kang nga magulang mo sa layaw kaya kahit makwalis, hindi ka marunong. Ay, nga pala, ulila ka. Ano nga bang matututunan ng isang batang walang magulang ang salitang ulila? Tumatagos iyon sa puso ko na parang kutsilyo, ngunit kinagat ko ang labi ko at naktiis. Saan naman ako pupunta? Kapag umalis ako sa bahay na ito, isa lang akong pulubing walang matutuluyan. Kung naging kakampi ko man lang sana si Marco, ang asawa ko, marahil ay nakayanan ko, pero mas malala pa siya. Pag-uwi niya galing trabaho, tatakpan niya ang kanyang ilong kapag nakikita niya akong pawisan. Ang baho mo, maligo ka nga, bakit ganyan ang itsura mo? Ang losyang mo na, tumingin ka sa salamin, mukha ka ng matandang manang. Paano ako titingin sa salamin kung 18 oras akong nagtatrabaho sa isang araw? Wala nga akong oras maghilamos. Paano pa kaya mag-ayos? Tingnan mo yung nga babae sa opisina namin. Ang babango, ang gaganda manamit. Ikaw, palagi na lang yang lumamong duster. Nako, malas ko naman. Bakit ba kita pinakasalan? Paano ako makakapag-ayos kung wala akong pambiling damit? Ang 2,000 piso kada buwan, kapag ibinili kong napkin at underwear, wala nang natitira.
paano ako gaganda. Ang hipag kong si Sofia, mas bata sa akin ng 1 taon, ay ginawa akong personal na katulong. Ate, ang dumingang kuwarto ko, parang babuyan. Linisin mo nga. At saka yung bestida kong nakasabit diyan, isusuot ko bukas sa date ko. Plansahin mo yan, ha? Siguraduhin mong walang lukot. Pag nasunog mo, patay ka sa akin. Sofia, pasensya na. Pero pagod na talaga ako galing sa supermarket. Hindi mo ba kayang linisin ang sarili mong kwarto? Ano? Sumasagot ka na? Ano bang ginagawa mo sa bahay na to? Nakaupo ka lang naman sa cashier buong araw habang natutulog. May importante, akong lakad bukas. Pati mga gamit ko, ninanakaw niya. Ang mumurahing makeup na pinag-ipunan ko, ang paborito kong blouse, pati na ang bago kong underwear, nawawala sa drawer ko. Ate, nakita ko to sa kwarto ko, sa'yo ba to? Akin na lang ha? Kahit naman gamitin mo to, hindi rin naman tatalab sa'yo. Ang baduy mo. Kapag sinubukan kong bawiin, darating ang biyenan ko na nanlilisik ang mga mata. Hoy, pati ba naman yang mumurahing krim? Ipakdadamot mo pa sa kapatid niya. Ang damot mo talaga. Hindi mo ba naisip kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa amin dahil pinapakain ka namin ng libre? Ito ang pamilyang tinatawag nila. Ito ang mainit na tahanan na pinapangarap ko. Gabi-gabi, tinatakpan ko ang ulo kong mangkumot at umiyak ng walang tunok. Basa ang unan ko sa luha. Mama, papa, bakit niyo ako iniwan? Pagod na ako. Ganito na lang ba ang buhay ko? Parang hayop. Ngunit kinaumagahan, walang palya, tutunog ang alarm. Kring! 5:00 ng umaga. Magsisimula na naman ang paikot-ikot na araw sa impyerno. At ganun lumipas ang 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, hanggang sa dumating ang araw na iyon. Ang araw na ganap na babaliktad ang aking buhay. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang gumuho, wasak na wasak, hanggang sa pinakailalim, hanggang sa wala ng ibababa pa. Kailangan muna akong yurakan ng husto. Kabanata 2, ang pagguhong isang babae. 3 taon ng aming pagsasama, tagaraw ng 2016. Unti-unting lumalaki ang aking tiyan, malala ang aking morning sickness. Tuwing umaga, nakasubsob ako sa inidoro, sumusuka, nagsusuka ako, nahihilo. Ngunit hindi ako maring huminto sa pagtatrabaho. Habang nakayakap ako sa inidoro, narinig ko ang matinis na boses ng biyenan ko mula sa kusina. Hoy! Anong ginagawa mo diyan? Bakit hindi ka pa nagluluto? Tigilan mo yang pagarte mo at lumabas ka na diyan. Pilit akong tumayo at lumabas ng banyo. Pinagpapawisan akong malamig. Mama, masama po kasi ang pakiramdam ko. Sabi pong doktor, kailangan ko raw magpahinga kahit ilang araw lang. Puwede po ba akong pumunta sa ospital ngayon lang? Sa sinabi ko, ibinagsak ng biyanan ko ang sandok at nanlisik ang mamata. Ano? Naglilihi? Arte. Ako nga, nanganak sa gitnang palayan, pero kinabukasan, nagtrabaho agad ako. Ang makabataan ngayon, ang sasama ng ugali. Akala mo kung sinong espesyal dahil lang buntis. Huwag kang umarte. Magsuot ka na apron at magtrabaho. Pero mama, naninigas po ang tiyan ko at masakit. Manahimik ka pag nagpahinga ka. Sinong magbabantay sa tindahan? Ako? O ang anak kong nagpapakahirap magtrabaho? O si Sofia na nag-aral? Tumigil ka na at magtrabaho? Wala akong nagawa kundi manahimik. Isinuot ko ang apron at dinala ang mabigat kong katawan sa supermarket. Nang araw na iyon, nakatayo na naman ako sa bilangguan kong supermarket, bumabati sa mga customer sa likod ng cashier. Kapag nasusuka, tumatalikod ako at sumusuka sa isang itim na plastic bag. Pagkatapos, pinupunasan ko ang bibig ko at ngumingiti ulit. Bandang 3:00 ng hapon, isang delivery truck ang huminto sa harap. Delivery po, 20 kahon ng soft drinks,
Sigaw ng driver. Bawat kahon ay may lamang nga boteng soft drinks na tumitimbang ngang higit sa 10 kilo. 200 kilo lahat. Hoy ana, anong tinitingin-tingin mo diyan? Andiyan na ang delivery, ilagay mo na lahat yan sa bodega. Sigaw ng biyenan ko habang nakpapaypay sa likod ng counter. Mama, ang bigat po nito. Masama po ang pakiramdam ko. Pwede po bang hintayin na lang natin si Marco mamayang gabi para tulungan ako? Ano? Pag-uwi niya, mahal kong anak, magpapahinga siya. Bakit mo siya pagbubuhatin ng ganyan kabigat? Nagahanap na malamig na soft drinks ang mga customer. Bukas mo pa ba ibabenta? Bilisan mo, wala akong nagawa kundi buhatin ang isang kahon. Halos mabali ang likod ko sa bigat, nanigas ang tiyan ko, pero naktiis ako. 1, 2, 3 kahon. Pabalik-balik ako sa makitid at matarik na hagdan papuntang basement. Habang buhat-buhat ko ang 12 kahon, biglang nagdilim ang paningin ko, nawalan akong balanse. Nahulog ako patalikod. Nagbazagan ang mga bote. Gumulong ako pababa sa hagdan. Tumalsik ang mga bubok at bumagsak ang katawan ko sa ibabaw nito. Tumama ang ulo ko sa semento. Nawalan akong malay. Hoy ana, anong ginawa mo? Basak lahat ng paninda ko. Tumatakbong lumapit ang biyenan ko, pero hindi para tulungan ako. Tinitiknan niya ang mabasag na bote at nagdadabok. Noon ko naramdaman. Isang mainit at mabigat na bagay ang biglang bumuhos mula sa aking puson. Basa ang pagitan ng aking mga hita. Nang tingnan ko, purong dugo. Mama, dugo. May dugo. Lintik. Ang malas naman. Dinumihan mo pa ang sahig ng tindahan. Mama, ang sakit. Ospital. Dalhin niyo po ako sa ospital. Nakmakaawa ako habang nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Pero marahas niyang iwinaksi ang kamay ko. Anong ospital? Makikita pa tayo nga gatsismosa. Masisira ang reputasyon ng tindahan. Sinong magbabayad ng gastos? Umuwi ka na lang at mahiga. Pwede ka namang gumawa ulit ng bata. Huwag kang maarte. Mama, parang awan niyo na. Patata, ang baby ko. Manahimik ka. Dahil sayo, nasira lahat ng soft drinks ko. Alam mo ba kung magkano yon? Sinong magbabayad niyan? Tka! Mag-isa akong tumayo, kapit-kapit sa pader. Tumutulo ang dugo sa aking mga binti. Nakiwan ng marka sa sahig. Hirap akong nahlakad pauwi. 5 minuto lang ang layong bahay, pero parang kalahating oras bago ako nakarating. Pagdating sa bahay, umupo ako sa inidoro. Bumuhos ang dugo na parang mula sa isang balde. At bigla, may isang maliit na namuong dugo ang lumabas. Ang anak ko, hindi. Baby ko, huwag. Tinakpan ko ang bibig kong tuwalya para pigilan ang aking sigaw. Manipis ang mapader. Baka marinig akong kapitbahay. Baka bumalik ang biyenan ko at sigawan na naman ako. Umiyak ako na parang isang hayop na sinusugatan. Nang gabing iyon, umuwi ang asawa ko ng pasado 11:00, amoy alak. Hay, lasing na ako. Ikuha mo nga ako ng tubig. Uy, bakit ganyan ang itsura mo? Parang multo. May sakit ka ba? Marco, yung baby natin. Anong baby? Nagugutom ako. Nawala ang baby natin. Nakunan ako. Kumunot ang nung asawa ko at bumuntong hininga. Ano ba yan? Nakunan? Sabi ko na nga ba? Bakit ba kasi ang lampa mo? Buntis ka pa naman. Hindi ka nakingat. Huwag ka ngang umiyak. Ang malas. Makakabuo ulit tayo. Maliligo na ako. Pumasok siya sa banyo at nagsimulang kumanta. Nagtalugbong akong kumot at humagulgol ng walang tunog. Ang guna kong ganak. Ang munting buhay na hindi ko nagawang protektahan. Kung nadala lang sana ako sa ospital o kung nakainom man lang sana ako ng tubig, baka nabuhay pa siya. Sorry anak, patawarin mo si mama, ang hinahina ni mama, ang tanga-tanga. 1 taon matapos ang insidenteng iyon, may isang bagay akong itinatago sa ilalim ng aking drawer. Isang gintong singsing na nakabalot sa isang lumang panyo. Ito ang nag-isang pamana sa akin ng nanay ko bago siya mamatay. Ibinigay niya ito sa akin gamit ang kanyang payat na kamay. Anak, patawarin mo si mama, wala akong naibigay sayo.
Ito, ibenta mo para makakain ka. Namatay ang nanay ko sa cancer sa edad na 22. Ang isang pirasong gintong singsing na iniwan niya sa huling sandali. Kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko iyon may pagbibili dahil iyon ang nanay ko, ang nag-isa kong pamilya sa mundo. Kapag nalulungkot ako, inilalabas ko ang singsing at hinahaplos ito. Sa kislap nito, parang naririnig ko ang boses ni Mama. Anak, lakasan mo ang loob mo. Nakatingin si Mama mula sa langit, huwag kang umiyak. Ngunit isang araw, nawala ang singsing, taglagas ng 2017. Binuksan ko ang drawer gaya ng dati, ngunit ang panyo na lang ang nandun, nakabukas. Nasaan na? Dito ko lang nilagay yon. Nanlamig ang buong katawan ko, hinaluhok ko ang buong bahay na parang bale, sa ilalim ng aparador, sa pagitan ng kama, kahit sa basurahan. Pero wala ang singsing. Mama, may pumasok po ba sa kwarto ko? Nawawala po kasi ang singsing ko. Ang biyanan kong nanonood ng TV sa sala ay walang ganang sumagot. Singsing, anong singsing? Saan ka naman kukuhang gintong singsing? Pamana pong nanay ko. Itinago ko po sa drawer. Pero nawala. Aba, malay ko, bakit naman ako papasok sa mabahong kwarto mo? Baka tinangayng daga? Sakto namang pumasok si Sofia sa pinto. Nandito na po ako. Habang nahuhubad siya ang sapatos, itinaas niya ang kanyang kamay. Makintab ang kanyang nakuko. Isang mamahaling nail art na may mga bato. Ate, ganda, di ba? Sa BGC ko to pinagawa. 5,000 pesos to. Astig, sa sandaling iyon, alam ko na. Si Sofia ay isang estudyante lang. Wala siyang pera para sa ganong kamahal na nail art. Sofia, nakita mo ba ang singsing ko? Ngumuya siya ni chewing gum at tiningnan ako. Walang bahid ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Ah, yung luma at yuping singsing na yon, papaano mo nalaman ako ang nagbenta? Nakita ko sa drawer mo, nakabukas. Inisip ko kung hindi mo naman ginagamit. Akin na lang, ibinenta ko sa sanglaan. Maganda ang presyong ginto ngayon. Ginamit ko ang pera para sa kuko ko at bumili ng damit. Bakit? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nang hina ang mga tuhod ko. Ano? Ibinenta mo? Nakabukas ang drawer mo. Nakita ko. Kung hindi mo naman isinusuot, parang ibinigay mo na rin sa akin. Bakit ka ba nagagalit? Magnanakaw ka. Alam mo ba kung ano yon? Pamana yon ng nay ko. Ang buhay ko yon. Ibalik mo. Ibalik mo ngayon din. Sumigaw ako at niyugyok ang braso ni Sofia. Ito ang unang beses na ginawa ko iyon. Sumigaw si Sofia. Aray, masakit, Mama. Sinasaktan ako ni ate. Sa sigaw niya, lumabas ang biyenan ko at si Marco mula sa kuwarto. Baliw ka na ba? Bakit mo sinasaktan ang kapatid niya? Hinablot ng biyenan ko ang buhok ko. Mama, ninakaw po ni Sofia ang pamana ng nanay ko. Kailangan po nating bawin. Manahimik ka. Anong mas importante? Singsing o ang pasa sa braso ni Sofia? Wala ka ba sa sarili mo? Tinulak ako ni Marco ng malakas. Bumaksak ako sa sahig. Nababaliw ka na ba? Dahil lang sa isang pirasong singsing, gagawa kang gulo. Isang pirasong singsing lang. Marco, alam mo kung gaano kahalaga yon sa akin. Ang huling alaala ni Mama. Humagulgol ako. Pero tinawanan lang ako ni Marco. Hay nako, nakakasawa na. Palagi na lang yung patay mong nanay. Binubuhay ka ba niya? Binibigyan ka ba niyang bigas? O pera, mas important ang kuko na buhay kaysa sa gamit ng patay. Sa sinabing iyon ni Marco, natigilan ako. May naputol sa loob ko. Wala nang luhang lumabas. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa malamig na sahig ng kusina, nanumpa ako. Mama, patawad. Hindi ko nagawang protektahan ang huling pamana mo. Pero Mama, tingnan mo. Ang mataong ito na nagpayak sa akin ng dugo, gagantihan ko sila. Hindi lang doble, kundi 1,000 beses. Sigurado yan. Taglamig ng 2022, ikasiyam na taon ng aming pagsasama, 3:00 ng madaling araw.
Nag-vibrate ng malakas ang cellphone ni Marco sa katahimikan ng gabi. Hindi tawag. Sunod-sunod na notification mula sa messenger. Malakas na humihilik si Marco. Tulok na tulok. Parang may nag-utos sa akin, kinuha ko ang cellphone. Ang pangalan sa screen, My Queen, kumabog ang dibdib ko. Nanginginig ang mga daliri ko, pero binuksan ko ito. Ang pattern lock ay isang simpleng set. Pagbukas ko ang messenger, bumungat sa akin ang kahon ni Pandora. Daang mensahe, matawak na tumatagal ng 3 oras at mga litratong hindi ko kayang tingnan, mga litrato sa motel na suot ang bathrobe, mga litratong magkayakap sa isang beach sa Boracay. Nakita ko ang mukha ng babae, makapal ang makeup, dilaw ang buhok. Si Isabel Garcia, isang grow sa isang bar sa Makati. Nanginginig kong binasa ang kanilang pag-usap at natakpuan ko ang isang pangungusap na sumira sa akin. Isabel, babe, sigurado ka bang hihiwalayan mo siya? Hindi ka ba naawa? 10 taon din kayo, di ba? Marco, naawa. Hahaha, gusto mong malaman ang totoo. Alam mo ba kung bakit ko siya pinakasalan para magkaroon ng libreng katulong? Isabel, hala, grab ka. Hahaha, Marco, sabi ni Mama, imbes na kumuha kami ng katulong na kailangan pang sahurin, kumuha na lang daw ako ng asawang hindi kailangang bayaran. At dahil ulila siya, wala siyang mapupuntahan kaya hindi siya makakatakas. Pero aminin ko, magaling siya magtrabaho, sulit na sulit. Ha ha ha, Isabel, ang sama mo babe, ha ha ha, pero nakakatawa. Marco, ngayon, ubos na ang pakinabang niya. Kaya itatapon ko na, ipapalit ko na yung mabahong katulong sa reyna ko. Magsisimula na tayong bagong buhay. Muntik ko nang mabitawan ang cellphone. Sulit na sulit, libreng katulong. Ang 10 taon ng pagsasama namin ay hindi pala pag-ibig, kundi dahil lang kailangan nila ng aliping hindi kailangang sahurin. Dahan-dahan akong pumasok sa banyo at nilok ang pinto. Umupo ako sa inidoro at ipinasa ang lahat ng laman ng kanilang pag-usap sa email ko. Mga litrato, logs, lahat, walang labis, walang kulang. Nanginginig ang mga kamay ko, ngunit ang isip ko ay mas malamig at mas malinaw kaysa dati. Kinaumagahan, gayan dati, nakhanda akong almusal. Marco, gising na, kain na tayo. Humikap si Marco at bumangon. Pagupo sa mesa, nagsimula na siyang magreklamo. Ano ba yan? Sinigang na naman. Wala bang prito? Ang panggit mo talaga magluto. Marco, ano na naman? Kagabi, panay ang tunog na cellphone mo. Sino? Si My Queen. Natihilan si Marco sa pagsubo. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mamata. Ano? Pinakialaman mo ang cellphone ko? Nambababay ka ba? Kay Isabel Garcia, sandaling nataranta si Marco pero agad ding bumalik ang kapal ng mukha niya at ibinaksak ang kutsara. Oh, ano ngayon kung nakita mo? Nambababae, nakakatawa. Kasalanan ko ba kung sa labas ako naghahanap ng kalinga? Kasalanan mo yan. Wala ka nang dating bilang babae. Ano? Palagi kang nakaduster, magulo ang buhok mo, amoy pawis ka pa. Sa tingin mo, gugustuhin pa kitang yakapin? Tumingin ka nga sa salamin. Nakakawalang gana. Tumadyo si Marco at sumigaw. Iba si Isabel. Maganda siya, sexy at masarap kausap. Ikaw, tama si Mama, isa ka lang tagaluto, hindi isa kang libreng katulong. Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula mismo sa bibig niya, kakaiba pero hindi ako naiya. Sa halip, isang malamig na patalim ang tila tumusok sa puso ko. Sige, mag-divorce na tayo. Biglang naliwanag ang muka ni Marco. Talaga, anong nakain mo? Akala ko iyak ka at magmamakaawa. Sige, pero huwag kang asa ng kahit anong sustento, ha? Dumating kang walang dala, alis kang walang dala, walang problema. Kahit isang sentimo, hindi ako hihingi. Wow! Biyayang langit, sige, agad-agad. Sa susunod na linggo, pupunta tayo sa korte. Huwag kang aatras.
Kumakanta-kanta pa si Marco na umalis papuntang trabaho, hindi man lang kumain. Habang tinitignan ko ang likod niya, umupo ako sa mesa at tahimik na ngumiti. Libreng katulong, ha? Sige, magaling. Kumuha ako ng isang dakot na asin mula sa lalagyan, mahigpit kong hinawakan. Oras na para magbago ang amo. Panoorin ninyo kung paano ko kayo papatayin. At sakto sa mga sandaling iyon, isang tawag ang dumating na babago sa buong buhay ko. Kring, gring, gring, geng. Hello, si Ana Santos po ba ito? Dito po ito sa Kabanata 3. Ang tawag ng tadhana. 10 minuto matapos umalis ni Marco papuntang opisina. Tumunok ang cellphone ko. Isang hindi pamilyar na numero. Sa damingang spam calls ngayon, balak ko sanang huwag sagutin. Pero may kung anong nag-udyok sa akin na sagutin ito. Ang tunog ng ringtone ay tila napakalakas at napakatagal. Sa screen, isang numero na nagsisimula sa 02. Hello? Sino po sila? Magandang umaga po. Ito po ba ang cellphone ni Ginang Ana Santos? Ang boses nga laki sa kabilang linya ay malumanay at magalang. Opo, ako nga po. Sino po ito? Ako po si Attorney Ricardo David mula sa David Associates Law Firm. Urgent po ang tawag ko tungkol sa Last Will and Testament ni Don Miguel Tan. Ha? Don? Sino po yon? Sir, baka po wrong number kayo. Hindi po ako nakakakilalang ganyang kadon. Kung voice phishing po ito, ibababa ko na. Sandali lang po, huwag po ninyong ibaba. Si Don Miguel Tan po ay ang tunay ninyong ama. Biglang parang bumaksak ang puso ko sa sahig. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi ako makahinga. Ano? Ama ko, alam ko pong nabigla kayo, pero ito po ang totoo. Bago po pumanaw ang Don, lihim siyang nagsagawa ng DNA test at natakpuan niya kayo. Ginang Ana Santos, kayo po ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Miguel Tan. Halos matumba ako sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang kamay ko't muntik nang mabitawan ang cellphone. Impossible. Namatay ang mga magulang ko sa aksidente. Yun ang sabing lahat ng kamag-anak ko. Isa po iyong kasinungalingan na ginawa ng inyong mga kamag-anak para protektahan kayo noong bata pa kayo. Mahirap pong ipaliwanag lahat sa telepono. Maaari po ba kayong pumunta sa opisina ko mamayang alas 7 gabi dito po sa BGC? Napaka-importante po nito. Pero kailangan ko pong magluto ng hapunan at Ginang Santos. May napakalaking mana na naghihintay sa inyo. Nakataya po rito ang buong buhay ninyo. Kailangan niyo pong pumunta. Ibinigay ng abogado ang address at ibinaba ang tawag. Tulala kong tiningnan ang cellphone. Tunay na ama, tycoon, mana. Panaginip ba to? Kinurot ko ang sarili ko. Masakit, totunga. Nang gabing iyon, nagdahilan ako sa biyenan ko. Mama, may kasal po kasi yung best friend ko nung high school. Puwede po ba akong umalis saglit? Naniningkit ang mamata ng biyenan ko habang nanonood ng TV. Ano? Kasal? Saan ka naman pupunta? Para kumain lang libre. May praka bang pangregalo? Opo, may kaunti po akong naipon. Kung may praka pala, sana binigyan mo na lang maon ang hipak mo. Sayang lang ang pramo diyan. Bumalik ka agad, ha? Maglilinis ka pa ngang sahig bukas ng madaling araw. Hindi na ako sumagot at tumakbo palabas ng bahay. Sa gitna ng Bonifacio Global City, isang napakataas na gusali ang kinailangan kong tingalain para makita ang tuktok. Nasa 38 floor nito ang David Associates Law Firm. Habang paakyat ang elevator, nabingi ako. Ang opisina na puro salamin ay ibang-iba sa impyernong tinitirhan ko. Welcome po, Ginang Ana Santos. Ako po si Attorney Ricardo David. Isang lalaki na nasa 40s na mukhang laging nasa news ang magalang na yumukot sa akin. Mamahaling suit, gintong salamin. Nahiya ako sa lumakong jacket at hinawakan ang kwelyo nito. Maupo po kayo. Ipinahanda ko po kayo ng saa. Mula sa salamin, tanaw ang kumikinang na ilawng siyudad. Dahan-dahan akong umupo sa dulo ng leather na sofa.
Ang magaspang kong nga kamay at magulo kong buhok ay hindi nababagay sa eleganteng lugar na ito. Naglabas ang abogadong isang makapal na envelope. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Ito po muna ang tingnan ninyo. Isang resultang DNA test. Isang pulang linya ang agad na pumukaw sa aking pansin. Paternity match probability, 99.999%. Ito, sa akin po ba talaga? Ito, opo, walang duda. 30 taon na ang nakalipas. Napilitan si Don Miguel na iwan ang inyong ina dahil sa banta ng isang makapangyarihang pamilya. Noon, isa pa lang siyang simpleng negosyante at tinakot siyang ibabagsak ang kanyang kumpanya kung hindi siya papayag sa isang arranged marriage. Inayos ng abogado ang kanyang salamin para mailigtas ang kanyang minamahal na asawa at ang sanggol sa sinapupunan nito na pilitan siyang umalis. Ngunit kahit kailan, hindi niya kayo kinalimutan. At 5 taon na ang nakalipas, sa wakas ay natagpuan niya kayo. 5 taon na, bakit hindi siya nagpakita? Mahigpit pa rin po ang pagbabantay ng kabilang pamilya. Mapanganib para sa inyo kung bigla siyang lumitaw. Kaya naghintay po siya. At bago siya pumanaw, inayos niya ang lahat ng kanyang ari-arian para iwan sa nag-iisa niyang anak, si Ana Santos. Binuksan ng abogado ang isang leather folder. Ngayon ito po ang listahan ng inyong mamanahin. Huwag po kayong mabibigla. Itinuro ng abogado ang mga dokumento. Una, mga real estate properties. Isang 20-story office building sa gitna ng Makati na may 200 units. Ang market value po nito ay humigit kumulang 3 bilyong piso. 3 bilyon? Hindi ako makapaniwala. Sunod, mga residential properties. 50 units ng condo at bahay sa mga prime location sa Metro Manila at Tagaytay. Lahat po iyan aabot sa 1 bilyong piso. Huminto ang abogado at tiningnan ako, at kasama po diyan ang isang napaka-espesyal na property. Ang tinitirhan ninyo ngayon sa Quezon City. Ang akala ng biyenan ninyo ay nirerentahan niya, pero ang totoo, pag-ari iyon ni Don Miguel, at ngayon sa inyo na po, para akong binaksakan ng langit at lupa. Ano? Ang bahay na yon sa akin? Tama po, at isa pa. Ang gusali sa Pasay kung saan nakatayo ang supermarket ng biyenan ninyo, ang 50 milyong pisong commercial building na iyon, sa inyo na rin po. At ang office building sa Ortigas, kung saan nangungupahan ang kumpanya ng asawa ninyong si Marco de Leon, sa inyo na rin po. Hindi ako makahinga. Panghuli po, ang financial assets, 1 bilyong piso cash at stock shares na nakakahalaga ng 750 milyong piso, at ngumiti ang abogado. Pamilyar po ba kayo sa Aguila Lending? Aguila Lending? Opo. Doon umutang ang biyenan ko kamakailan. Bingo, binili po iyon ni Don Miguel. Kayo na po ang bagong may-ari. Sa kasalukuyan, ang biyenan ninyong si Lourdes de Leon ay mayutang na 500,000 piso principal at 120,000 piso na interes. Isinara NG abogado ang folder para po malinaw, Ginang Ana. Ang biyenan ninyong ng api sa inyo ay nakatira sa bahay ninyo ng libre. Nagpapatakbo ng negosyo sa gusali ninyo habang hindi nakbabayad ng renta at may utang sa inyo. Ang asawa ninyong minaliit kayo ay isang hamak na empleyado sa isang kumpanyang nangunupahan sa gusali ninyo. Sa madaling salita, sa isang salita niyo lang, kaya niyo silang palayasin sa kalye na walang saplot sa katawan. Mula sa kanyang bulsa, naglabas ang abogado ng isang lumang sulat. Ito po ang sulat na isinulat mismo ni Don Miguel bago siya pumanaw. Sa sobre, nakasulat, "Para sa pinakamamahal kong anak, Ana." Nanginginig ang sulat kamay. Nanginginig din ang kamay ko habang binubuksan ito. "Ana, anak ko, kung binabasa mo ito, wala na sa mundo ang walang kwenta mong ama. Patawad,
Anak, patawad. Nagmahalan kami ng nanay mo ng lubos, ngunit hindi kami tinantanan ng mundo. Duwag ako, anak, tinalikuran ko kayo sa takot, at dahil doon, nagdusa ang nanay mo hanggang sa huli. Mula noon, nagtrabaho ako na parang kalabaw. Nagpayaman ako. Dahil sa isang rason, kapag nahanap kita, ibibigay ko sa iyo ang lahat. 5 taon na ang nakalipas, natakpuan kita. At nadurog ang puso ko. Ang anak ko, ginagawang katulong ng pamilya De Leon. Ang anak ko, hirap na hirap sa supermarket. Ang anak ko, sinasabunutan ng biyenan pero sorry pa rin ang sinasabi. Nakita ko lahat, anak, ang araw na nahulog ka sa hagdan at nawala ang apo ko. Ang araw na ninakaw ng hipag mo, ang singsing na pamana ng nay mo, ang araw na niloloko kang asawa mo, nakatago lang ako, nanonood. Gusto ko silang sugurin at patayin, pero naktimpi ako. Para mabiyan kitang lakas para sa isang perpekto at masakit na paghihiganti, kaya binili ko lahat. Ang bahay ninyo, ang tindahan ng biyenan mo, ang opisina ng asawa mo, pati ang utang nila. Lahat nasa pangalan ko na. Ngayon, ikaw na ang may-ari, ikaw na ang reyna. Anak, ito ang huling hiling ng tatay. Huwag kang magpaka-anghel. Huwag mo silang patawarin. Ang 10 taon ng pagdurusa mo, singilin mong 1,000 beses. Kung paano kanila niluhod, ganun mo sila yurakan. Pagkatapos ngang lahat, sana maging masaya ka. Ang pagmamahal na hindi ko naibigay, sana mapunan ng perang ito. Mahal kita, anak. Patawad at mahal na mahal kita. Ang iyong ama, Miguel Tan, may magabahit ng luha sa sulat. Magaluha ng aking ama. Bumuhos din ang aking magaluha at nabasa ang papel. Papa, isang amang hindi ko man lang nakita, pero inihanda ang lahat ng ito para protektahan ako. Pumano po si Don Miguel 3 buwan na ang nakalipas dahil sa pancreatic cancer. Hanggang sa huli, pangalan ninyo ang binabanggit niya. Inabutan akong panyong abogado. Ano po ang plano ninyo ngayon? Pinunasan ko ang aking luha at tumingin sa labas. Ang mailaw ng siyudad ay nagliliyab sa aking mga mata. Hindi na ito ang mga mata ng katulong na si Ana. Attorney, gawin ninyo ang lahat ng sasabihin ko. Sabihin niyo lang po, ako po ang magiging espada ninyo. Sa linggo, pagkatapos ng aming divorce hearing, sa harap ng korte, doon natin pasasabugin ang lahat. Kinagat ko ang labi ko at ngumiti ng malamig. Ang ngiting nagpapahiwatig ng 10 taong pagtitiis. Sa pinakamagarbo at pinakabrutal na paraan. Sisiguraduhin kong lalabas sila sa kalye na walang saplot sa katawan. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na impyerno. Kabanata 4. Ang disenyo ng pahihiganti. Kinabukasan, tinawagan ko si Attorney David. Attorney, simulan na natin ang plano. Opo, Chairwoman. Ano po ang unang hakbang, Chairwoman? Kakaiba sa pandinig, pero matamis. Ang supermarket ng biyenan ko, magpadala kayo ng isang pekeng offer. Isang alok na hindi niya matatanggihan. Anong klaseng pain po, Chairwoman? Magpanggap kayong representative ng may-ari ng building. Sabihin niyong irerenovate ang buong gusali. Kung papayag siyang i-renovate din ang supermarket, bibigyan siya N15, year freeze sa renta. Para po siya mismo ang mabaon sa utang. Ang matandang John, kahit lason inumin basta libre. 15, year rent freeze? Tatalon yan sa tuwa. Paano po kung magduda siya? Kaya nga nakpagawa na akong pekeng building permit. Kapag nakita niya yon, maniniwala yon. Makalipas ang 2 araw, si Attorney David, suot ang kanyang pinakamagandang suit, ay bumisita sa supermarket. Naktaho ako sa likod ng isang poster at nanood. Nung una, kahina-hinala ang tingin ng biyenan ko. Pero nang ilabas ng abogado ang makukulay na blueprint at magsimulang magsalita, unti-unting lumapat ang ngiting ng matanda. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, halos magtatalon sa tuwa ang biyenan ko habang may kausap sa telepono. Ate, nanalo ako sa loto. Ang may-ari na building nabalif yata.
Kapag pinarenovate ko raw ang tindahan, 15 years, hindi tataas ang renta ko. 15 years, hanggang sa maging 70 anyos na ako. Mama, ano pong sinasabi niyo? Magkano naman po ang gagastusin? Mga pienset, zero daf. Pero isipin mo, ang renta ngayon 20,000. Paano kung maging 30,000, 40,000? Yan, ilang milyon ang matitipid ko? Investment to. Kinabukasan, masayang pumunta sa bangko ang biyenan ko. Pero pag-uwi niya, baksak ang balikat dahil sa mababang credit score. 200,000 lang ang naprubahang loan. Buisit, 300,000 pa ang kulang ko. Saan ako hahanap ng ganong kalaking pera? Habang nagdadabok siya, umarta akong nag-aalala. Mama, hindi po ba delikado yan? Nakakatakot pong mangutang. Baka malugi lang po kayo. Nanlisik ang mamata niya. Manahimik ka. Anong alam mo sa pera? Wala ka namang pera. Hindi ito utang. Investment to. Hindi mo may intindihan. Yan kasi maliit ang utak mo. Pero mama, ang interes manahimik ka sabi. Kapag may oportunidad, dapat sunggaban. Sa huli, tumawag siya sa isang numero na nakita niya sa isang flyer. Aguila Lending. Ang lending company na pag-ari ko, 300,000 po. Interest? Okay lang yan, babayaran ko rin naman galing sa benta. I deposit niyo na agad. Masayang-masaya siyang tumawag sa construction company. Lihim akong napangiti. Salamat po, Mama. Gagamitin niyo ang 500,000 niyo para pagandahin ang building ko. Maraming salamat. Pagkalipas ngang isang linggo, may karatula ng under renovation sa supermarket. Masaya pa rin ang biyenan ko kahit puno siyang alikabok. Hoy, yung tiles, gawin niyong Italian. Yung mamahalin, darating ang may-ari, dapat maganda. Ang perang inutang niya sa akin ay ginagastos niya sa building ko. May mas nakakatawa pa ba ditong komedya? Kasabay nito, naglagay din ako ng patibong para sa hangal kong asawa. Isang gabi, umuwi siya galing trabaho. Umupo ako sa mesa na may malungkot na ekspresyon. Ano ba yan? Parang may patay dito. Marco, pinak-isipan ko ng mabuti. Anggalin, gutom na ako. Ang divorce. Natigilan si Marco. Naliwanag ang kanyang magamata. Anong gasabi mo? Pagod na ako. Ayoko na, magiwalay na tayo. Pilit na itinago ni Marco ang kanyang GT. Kung yan ang gusto mo, sige. Ayaw mo na pala eh. Sige, maghiwalay na tayo. Pero Marco, yumuko ako. Wala akong mapupuntahan. Wala akong pera. Pwede ba akong humingi nga kahit kaunting sustento? Umalakak si Marco. Sustento? Kapal, NG, muka mo. Dumating kang walang dala. Tapos hihingi kang pera. 10 taon kang palamunin dito. Pero 10 taon din akong nagsilbi ang sustento. Ibinibigay lang kapag binugbog kita o nambabay ako. May ginawa ba akong masama? Ang kapal nga mukha niya. Lihim kong inihanda ang aking huling pain. Sige na, tama ka. Hindi na ako hihingi. Mag-divorce na lang tayo. Nagliwanag ang mukha niya. Talaga, walang bawian ha? Gusto ko nang umalis sa bahay na to. Okay, salamat. Halo, sumaya, si Marco papasok sa kuwarto. Maya-maya, narinig ko ang boses niya. Isabel Babe, nanalo tayo. Pumayag siyang makipag-divorce ng walang sustento. Binuksan ko ang voice recorder ng cellphone ko at idinikit ang tenga sa pinto. Naka-speakerphone siya kaya rinig na rinig ko ang boses ni Isabel. Talaga, Babe. Ang galing mo, bobo ba siya? Kaya nga pinakasalan ko, di ba? 1 buwan na lang, Babe. Pagkatapos ng divorce, pagkakasalan na kita. Babe, pwede ba akong sumama sa araw na palalayasin mo siya? Gusto kong manood. Naman, nahanda na si Mama ng isang baldeng asin. Isasaboy namin sa mukha niya para mawala ang malas. Pumunta ka para pumalakpak. Nakaka-excite. Ang pulubing walang matutuluyan. Pinindot ko ang record button. Ito na ang pinakamatibay na ebidensya. Kinabukasan, ipinadala ko
ang recording kay Attorney David. Attorney, sapat na po ba ito? Hahaha, Chairwoman, ito po ay isang nuclear bomb. Papatayan natin sila dito. Saan po natin pasasabugin? Sa harap ng korte. Maghahanda po ako ng isang malaking tarpaulin na may laman ng kanilang mga text at usapan. Nang gabing iyon, habang tulog si Marco, binuksan ko ang cellphone niya. Ang password, 1119. Ang birthday ko at anniversary namin. Ang numerong ginamit niya para hindi makalimot ay ang siya ring magiging susi sa kanyang pagkawasak. Inilipat ko ang lahat ang kanilang maruruming usapan, mana booking sa motel, mana resibo ng mamahaling bag na binili gamit ang credit card ko sa cloud ko, at ang pinakamatinding linya, ang Totu, pinakasalan ko lang siya para maging libreng katulong. Sulit na sulit. Isinara ko ang cellphone at tiningnan ang natutulog na si Marco. Matulog ka ng mahimbing. Ang magadaliri mong ginamit sa pagtipanian ang wawasak sa buhay mo. Ang huling piraso ng puzzle, si Isabel Garcia, lihim akong humaling kay Attorney David. Attorney, kailangan ko ng isang magaling na private investigator. Para po saan, Chairwoman? Gusto kong malaman ang tunay na pagkatao ni Isabel Garcia. Makalipas ang 2 araw, isang lalaki ang nagabot sa akin ng isang brown envelope. Chairwoman, si Isabel Garcia. Napaka-interesante niyang babae. Pagbukas ko ng unang pahina, napatawa ako. Panggalan, Isabel Garcia, 29 taong gulang. Tirahan, isang bed space sa Tondo, Maynila. Renta, 2,500 piso kada buwan. Bed space, sabi niya kay Marco, sa isang mansion siya sa Alabang nakatira. Puro kasinungalingan po. Ang ama niya, nalugi sa negosyo at nagtago. Ang ina, iniwan sa isang public hospital. May isang litrato. Si Isabel, walang makeup at mukhang gusgusin, kumakain ng instant noodles sa labas ng kanyang tinutuluyan. Edukasyon, high school graduate, hindi man lang nakatapak sa kolehiyo. Pera, baon sa utang, credit card debt na 80,000, utang sa 5 to 6 na 120,000. Ang mga designer bags, puro peke, class A na nabili sa Green Hills, at ang pinakamatindi, may criminal record, estafa. Isinara ko ang folder at ngumiti ng malamig. Perpekto, isang pulubing nagpapanggap na mayaman. Chairwoman, paano po natin gagamitin ito? Sa harap ng korte, isisiwalat natin ang lahat. Siguradong hihimatayin ang biyenan ko kapag nalaman niyang isa palang pulubi at manloloko ang ipapalit niya sa akin. Nang gabing iyon, inilatag ko sa mesa ang 3 dokumento. Ang utang ng biyenan ko, ang ebidensya ng panloloko ni Marco at ang tunay na pagkatao ni Isabel. Handa na ang lahat. Tiningnan ko ang kalendaryo at binilugan ang petsa, Nobyembre 15, 2023. Sa araw na yan, makanda kayo, yan ang magiging araw ng inyong kamatayan. Kabanata 5, ang araw ng pagtutuos, Nobyembre 14, 2023. Isang gabi bago ang aming divorce hearing. Ang bahay nga de Leon ay parang may piyesta. Nag-inuman at nagtatawanan sila sa sala. Puno ang mesa NG Minaga, buto NG Manok at bote NG San Miguel. Si Lourdes, ang biyenan ko, ay pulang-pula ang mukha. Hay, salamat, bukas sa wakas, mawawala na ang panggulong yan. 10 taong sakit ng ulo, matatanggal na rin. Mama, sabi ko naman sayo, pag pinakasalan ko si Isabel, bubuhayin kita sa sarap. Salamat sa 10 taong pagtitis mo, ma. Lasing na sabi ni Marco. Tama yan, anak. Ang babae dapat maganda, mayaman at malambing. Hindi katulad ng babaeng yan na parang oso sa kusina. Sumingit si Sofia habang ngumunguy ang manok. Kuya, sama ako bukas ha? Pinagmayabang ko na sa mga kaibigan ko na mapapanood ko kung paano mapapalayas si ate na walang dala. Ha 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 ha. Nasa kusina ako. Nahuhukas ng mga pinakainan nila. Nanginginig ang kamay ko sa galit. Gusto kong ibato ang makaplato sa kanila, pero nagtimpi ako. Hoy, Ana, naubos na ang beer. Bumili ka pa.
At manina rin, sigong biyanan ko, opo, bibili na po. Lumabas akong bahay. Malamig ang hangin, pero mas presko kaysa sa loob ng impyernong iyon. Habang naglalakad, nag-vibrate ang cellphone ko. Si Attorney David, Chairwoman, handa na po ang lahat. Ang sasakyan, isang Rolls-Royce Phantom, kasama ang dalawang sasakyan ng mga bodyguard. Ang tarpaulin, 5 metrong haba, nakaimprenta ang lahat ng maruruming text nila. Ang mga kopya nohe, titulo, NG Lupa, 50 kopya, nakatali pa, NG Ribbon, para ipamigay na souvenir. Salamat. Bukas, alas 12 NG, apon, sa harap ng korte. Pagbili kong beer at money, duman ako sa harap ng isang salamin, isang mukhang pagod, makamay na magaspang, mga matang walang buhay. Ito ang huling beses na makikita nila ang ganitong si Ana. Pag-uwi ko, galit na naman ang biyenan ko. Bakit ang tagal mo? Mamatay na ako sa uhaw. Pasensya na po. Huwag kang asang makakabalik ka pa rito bukas, ha? Pagkatapos mong pumirma, lumayas ka na at huwag kang magdadala ng kahit ano. Damit mo lang ang dalhin mo. Opo, humalakak si Sofia. Ate, may matutuluyan ka ba? Baka kailangan mo ng numerong DSWD para sa shelter. Hahaha, hindi ako sumagot. Habang nakakasiyahan sila, narinig ko ang usapan nila. Ma, handa na ba yung asin bukas? Bumili akong 1 kilong rock salt. Isasaboy ko sa mukha niya para mawala ang malas. Lihim akong napangiti. Sige po, mama. Maganda kayong maraming asin. Tingnan natin bukas kung sino ang iyak ng dugo. Hating gabi na. Lasing na at tulog na ang pamilya de Leon. Dahan-dahan akong umakyat sa atik, ang kwartong naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. Wala akong masyadong gamit. Ilang luma at kupas na damit. Binuksan ko ang cellphone ko. Halos walang laman ang galeri ko. Walang wedding picture, walang family picture. Ang tanging laman ay malitrato ng inidoro na pinakuha sa akin ng biyenan ko para patunayang malinis ito. Nakita ko ang isang litratong kinunan ko ng palihim 3 taon na ang nakalipas. Ang malaki kong tiyan noong 5 buwan akong buntis. Anak, patawarin mo si mama. Hinaplos ko ang screen at binuksan ko ang drawer. Nandun ang panyong walang laman na dating balutan ng singsing ni mama. Mama, nanonood po ba kayo? Bukas, gagantihan ko sila. Tumunok ang cellphone ko. Si Attorney David. Chairwoman, bukas ng alas 9 ng umaga, darating sa hotel ang pinakamagagaling na hair and makeup artists. Ang isusuot niyo po ay isang Chanel tweed suit at isang Hermes Birkin bag. Bukas, kayo po ang bida. Sumagot ako. Salamat, magkita na lang tayo bukas. Sa hotel, doon ako muling isisilang. Mamamatay na ngayong gabi ang katulong na si Ana. Bukas, isisilang ang 8 bilyong pisong tagapagmana si Ana Santostan. Itinago ko ang bag ko sa ilalim ng kama. Alas 4 ng madaling araw, dahan-dahan akong bumaba. Nang hahawakan ko na ang pinto, isang malamig na boses ang narinig ko sa likod. Saan ka pupunta? Nanlamig ako, bumukas ang ilaw. Ang biyenan ko, anong ginagawa mo sa ganitong oras? Tatakas ka. No? Pupunta po sa supermarket. Maaga po kasi ang inventory. Sinungaling. Ano yang dala mong bag? Nagnanakaw ka, no? Hinablot niya ang bag ko at binuksan. Ngunit ang laman lang ay mga lumang notebook at ledger ng supermarket. Ang mga damit ko ay ipinadala ko na sa hotel kagabi pa. Tsk! Akala ko kung ano na. Sige, umalis ka na. Huvak kang malalata sa korte, ha? Opo. Sumakay ako ng taxi papunta sa isang 5-star hotel sa BGC. Welcome po, Chairwoman Ana. Sinalubong ako ng hotel manager. Sa penthouse suite, habang nakababad sa isang marble bathtub, hinugasan ko ang 10 taon ng dumi, pang-api at sakit. Alas 9, dumating ang mga eksperto.
Pagkatapos ng 3 oras, isang bagong babae ang humarap sa salamin. Isang eleganteng babae na may matalas na tingin at kumpiyansa. Isinwot ko ang Chanel suit, ang Birkin bag, ang Demon na relo. Hindi na ako ang katulong na si Ana. Ako na si Chairwoman Ana Santos Tan, 1:30. Tumawag ang driver. Chairwoman, naghihintay na po ang sasakyan sa baba. Habang naglalakat ako sa lobby, lahat ng tao ay napatingin. Sa labas, isang itim na Rolls-Royce ang naghihintay. Binuksan ng driver ang pinto. Saan po tayo, Chairwoman? Ngumiti ako ng malamig. Sa korte, maglilinis tayo ng basura. Kabanata 11, ang simula ng pagtutuos. 2:00 ng hapon, family court. Pumasok ako sa loob. Sa hallway, nakita ko si Marco, ang biyenan ko, at si Sofia na naghihintay. Uy, si ate, sabi ni Sofia, nag-makeup pa. Para kanino? Para sa huling araw mo dito. Ngumisi ang biyenan ko. Saan mo naman ninakaw yung damit mo? Sa ukay-ukay? Ang chip, pumasok kami sa loob. Mabilis ang usapan. Pumayak akong walang makuhang kahit ano. Okay, divorce granted, sabi ng judge. Paglabas namin, itinulak akong biyenan ko. Hoy, huwag ka nang magpapakita sa amin ha? Ang malas mo. Sa labas, naghihintay si Isabel na may dalang bulaklak. Babe, malaya ka na. Nagtawanan sila at nilagpasan ako na parang hangin. Umupo ako sa hagdan sa labas at nag-text kay Attorney David. 30 minuto. Paglabas nila galing sa lunch. Pakalipas ng 30 minuto, lumabas sila mula sa isang kalapit na samgyupsalan, masayang-masaya. Hay, sarap kumain pagkatapos ng divorce, sabi ng biyenan ko. Nakita nila ako. Hoy, nandiyan papalayan, wala talagang matuluyan. Lumapit sila sa akin, kawawa ka naman ate, gusto mong pamasahe. Sabi ni Isabel habang kinukuhanan akong video. Umalis ka na nga diyan, ang sagwa mong tingnan. Sabi ni Marco, at noon, inilabas ng biyenan ko ang isang supot ng asin. Hayop ka, magsawa ka sa asin para mawala ang malas na dala mo sa buhay nga anak ko. Isinaboy niya ang asin sa mukha ko. Mahabdi, napaya ako, nagtinginan ang nga tao, nagtawanan sila. Tingnan mo, ang pulubing umiyak. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Attorney David. Attorney, ngayon na. Sa di kalayuan, umugong ang isang malakas na makina. Isang itim na Rolls-Royce, kasunod ng 2 itim na BMW, ang huminto sa harap ng korte. Wow! Sino yan? Mayamang politiko? Bumaba ang isang driver na naka-uniforme at binuksan ang pinto sa likod. Isang babae ang bumaba. Naka-Chanel suit, may dalang Birkin bag, kumikinang ang relo, natigilan ang lahat. Sino yan? Artista, bulong biyenan ko. Dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang salamin at nang makita nila ang mukha ko, halos lumuwa ang mata nila. Aana. Hindi makapaniwalang bulong ni Marco. Ate, ano yan? Totu ba yan? Nanlalambot na sabi ni Sofia. Namutla si Isabel. Alam niyang lahat ng suot ko ay totu. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanila. Sa likod ko, bumaba si Attorney David at ang mga bodyguard. Magandang hapon sa inyong lahat. Masarap ba ang lunch ninyo? Nangingini na tanong ng biyenan ko. Anong? Nanalo ka ba sa loto? Lumapit si Attorney David na may dalang mikropono. Makinig ang lahat. Ipinakikilala ko sa inyo ang nag-isang anak at tagapagmana ng yumaong si Don Miguel Tan, ang may-ari ng ngagusali sa Makati, Ortigas at Pasay na may kabuuang yaman na 6 bilyong piso. Si Chairwoman Ana Santos Tan, kasabay na anunsyo, isinaboy naman siya bodyguard sa hangin ang gamadya kopya na titulo na lupa. Nagkagulo ang mga tao. Totu, pangalan niya ang nakalagay. Pinulot ng biyenan ko ang isang papel. May-ari Ana Santos Tan, hindi, panaginip to. Sigaw niya, lumapit ako sa kanya at bumulong. Ginang de Leon, kanina, sinabuyan ninyo ako ng asin. Diba? Ngayon, babayaran ninyo yan.
ng dugo. Ngayon palang magsisimula ang impyerno. Kabanata 7. Ang pampublikong paglilitis. Napuno nga usisero ang harap ng korte. Muling nagsalita si Attorney David. Ngayon, isisiwalat natin ang mga ari-arian ni Chairwoman Ana. Ipinakita niya ang mga dokumento, isa-isa. Una, 2-0 story building sa Makati. Halaga 3 bilyong piso. May-ari Ana Santos, Tan. Pangalawa, 50 residential units sa Metro Manila. Halaga 1 bilyong piso. May-ari Ana Santos, Tan. Pangatlo, ang bahay sa Quezon City na tinitirhan ninyo. Ang may-ari si Chairwoman Ana. At sa loob kang 3 araw, kailangan niyo nang umalis. Napasigaw ang biyenan ko. Pangapat, ang gusali sa Pasay kung nasaan ang supermarket ninyo. Ang may-ari, si Chairwoman Ana, at may utang kayong 3 buwang renta. Panlima, ang gusali sa Ortigas kung nasaan ang opisina ni Marco. Ang may-ari, si Chairwoman Ana. Bukas, tanggal na sa trabaho si Marco. At panghuli, ang Aguila Lending kung saan kayo umutang ng 500,000. Ang may-ari, si Chairwoman Ana. Kailangan niyo ng bayaran ang utang ninyo kasama ang interest. Ngayon din napahagulgol ang biyenan ko. Hindi, lumapit ako sa kanya. Naalala niyo po ba noong nakunan ako? Sinabi niyo, hayaan mo na yan, makakabuo ulit. Ang ospital na dapat pupuntahan ko noon, pag-ari na tatay ko. Ipinagkait niyo sa akin ang pagkakataong mabuhay ang anak ko gamit ang sarili kong pera. At ngayon, sinabuyan niyo ako ng asin. Ang halaga ng asin na yan, babayaran niyo ng lahat ng yaman ninyo. Sinimulan ni Attorney David ang kalkulasyon. Ang security deposit sa bahay, kukunin para sa mga sira. Ang investment sa supermarket, mawawala dahil sa paglabag sa kontrata. Ang natitirang pera niya, kukunin para pambayad sa utang. Sa huli, ang matitira sa kanya ay 24,000 piso na lang. Hindi, ang 10 taon ng pag-ipon ko, sigaw niya. Tiningnan ko siya, palagi niyo pong sinasabi sa akin na amoy mahirap ako. Ngayon, alam niyo na kung sino ang tunay na amoy mahirap? Sunod si Marco. Tiningnan ko siya, Marco de Leon, ikaw naman. Lumuhod siya. Ana, patawarin mo ako. Manahimik ka. Chairwoman ang itawag mo sa akin. Inilabas ni Attorney David ang mga ebidensyang ng pagnanakaw niya sa kumpanya. Makukulong ka, Marco. Sunod, si Isabel. Sinubukan niyang tumakas. Saan ka pupunta? Isabel Garcia. Inilabas ni Attorney David ang malitrato niya sa Tondo, sa Green Hills, at ang kanyang criminal record. Manloloko, siha ni Marco at sinuhot si Isabel. Nagsabunutan sila. Lumapit ako kay Isabel. Sino ngayon ang pulubi? At dumating ang mga pulis. Sofia de Leon, arestado ka sa salang pagnanakaw. Ninakaw niya ang singsing na pamana ni Mama. Ate, patawarin mo ako. Nagmakaawa siya. Walang tawad para sa pagnakaw sa alala ng nanay ko. Tiningnan ko silang tatlo, wasak at nakakagulo. Kanina, sinabi ninyo sa akin, umalis kang walang dala. Ngayon, kayo ang alis na walang dala. Paalam, makita-kita na lang kayo sa impyerno. Kabanata 8. Isang bagong simula. Mayo 2024. Isang taon na ang nakalipas. Nasa opisina ako. Tanaw ang abalang siyudad. Chairwoman, narito na po ang report, sabi ni Attorney David. Ipinakita niya ang mga litrato. Si Lourdes, ang dati kong biyenan, ay isa ng janitress sa isang gusali, naglilinis ng banyo, baon pa rin sa utang, at nakatira sa isang maliit na kuwarto sa Tondo. Ang gusaling nililinis niya, isa palang charity institution na ako ang nagpondo. Nang makita niya ang pangalan ko sa pader, napaupo raw siya at humagulgol. Si Marco, pagkatapos matanggal sa trabaho at makaroon ng criminal record,
ay nagtatrabaho nasa isang convenience store, kumakain ng mga expired na pagkain. Si Isabel, iniwasan ang lahat dahil sa kahihiyan at mga kasong isinampa sa kanya. Si Sofia, dahil sa kanyang record, hindi makahanap ng trabaho at palaging kawe ng ina sa kanilang masikip na tirahan. Nagpapadala sila ng gasulat ng pagmamakaawa. Lahat iyon ay diretso sa paper shredder. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Hapon, bumisita ako sa ampunan kung saan ako pansamantalang tumira noong bata ako. Ana, chairwoman, sinalubong akong madreng nag-alaga sa akin. Niyakap ko siya. Ipinakilala niya ako sa mga bata. Nag-donate ako ng mga bagong computer. Nagpakain ako at nag-announce ako ng isang scholarship foundation. Lahat ng batang gustong mag-aral sa kolehiyo. Sagot ko na. May isang batang babae, si Mina, na kamukhang-kamukha ko noong bata ako. Niyakap ko siya. Mina, pangako, pag naging matagumpay ka, ilibre mo akong Jollibee ha? Ngumit siya. Opo, Ate Ana, pangako. Bago dumilim, pumunta ako sa puntot no aking ama sa Manila Memorial Park. Papa, nandito na po ako. Natapos ko na po ang paghihiganti. Pero, Papa, hindi pala ganong katamis. Ngayon, iwan ko na po rito ang lahat ng galit. Ang pra ninyo, gagamitin ko para tulungan ang mataong katulad ko nun. Naramdaman ko ang isang mainit na hangin. Alam kong nakikinig siya. Salamat po sa lahat, Papa. Mahal kita. Habang pauwi, masaya ako. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak nila, kundi ang pagtayo ko, ang mabuhay ng masaya. Nobyembre 15, 2025, ikalawang anibersaryong divorce ko at kaarawan ko. Dinala ko ang lahat ng bata mula sa ampunan sa Enchanted Kingdom. Ate, sakay tayo sa space shuttle, sigaw ni Mina. Sumakay kami. Sumigaw ako ng malakas habang bumabagsak kami mula sa itaas. Hindi takot, kundi purong kalayaan. Pagbaba namin, tinanong ako ni Mina, Ate, masaya ka po ba? Niyakap ko siya ng mahigpit at ngumiti. Isang tunay na ngiti pagkatapos ng 10 taon. Mina, ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo.